Guys, unang araw namin dito sa Pakistan ngayon at pupunta kami sa university kung saan si Jenny nag-aral para sunduin siya. At makikita nyo, parang Pilipinas lang, maraming mga kahoy. Kaya kapag nandito ako, hindi ko talaga mamiss ang Pilipinas kasi parang Pilipinas lang talaga siya. Yung mga lingwahe lang at saka yung mga damit nila yung pinagkaiba. At sobrang ingay, sobrang daming mga single motor dito. Tapos yung bao-bao, parang tricycle, bao-bao sa amin doon sa probinsya. At saka ang pinaka-similar talaga ay ang traffic. Tingnan nyo, nagduot sila. Diba? Na-trap kami sa traffic. At kung makikita nyo ang signboard, yan yung pangalan sa university ni Jenny. At simula doon hanggang dito, yung coral, ano ba tawag dyan? Yung bricks ba? Kung makikita nyo yan, sobrang haba. Yan yung buong campus ni Jenny hanggang sa pinakadulo-dulo. Hindi ko na videohan lahat, pero as in guys, sobrang laki ng university ni Jenny. At hindi ko lang maipakita sa inyo kasi bawal kaming papasok sa loob kasi meron silang pasok. Pero kapag Saturday at saka Sunday, pwede daw kami dyan papasok. At makita nyo ang building, dyan si Jenny nakatira. Yan ang hostel nila. Sobrang ganda, para siyang nasa hotel. Ito yung pinakaunang gate na nakita ko pero mas marami daw gate at hindi yan yung pinaka main talaga. Maliit lang daw yan. Tapos dito sa kabila, tingnan nyo naman yung mga estudyante lumabas na. At dito sa kasunod na gate, dito kami nakahanap ng maparkingan kaya dito kami huminto. O, diba? Parang Pilipinas lang, mayroong mga kanal-kanal sa gilid-gilid. At sobrang daming kuwago. Tingnan nyo sa itaas. Ang dami talaga guys. Nag-enjoy ako dito pero natakot ako sa mga kuwago ba? Ang dami nila, paras lang mga amigas. Ay, charot lang. Pero as in guys, sobrang dami talagang mga kuwago dito. Nakakatakot talaga lalo na kapag hapon. At tingnan nyo, may kalapati, diba? Sobrang anad ra kayo siya. Kung napanin sa Pilipinas, wala, gigukod na nako na, gibuno na nako nagbato para masudan. Ay, charot. Meron pang uwak sa gilid. Mga uwak dito guys, hindi talaga matatakot sa mga tao. Sa atin sa Pilipinas, sobrang takot sila sa tao, diba? Pero dito, hindi sila natatakot sa mga tao. Sila yung kumuha ng pagkain sa mga tao ba? At binalikan ko pag video itong mga kuwago. As in guys, ang dami nila. Kung nandito kayo, feeling nyo, kayo yung kakainin nila. As in, sobrang dami nila talaga dyan. At sa wakas, nandito na ang alaga ko at uwi na din kami kaagad kasi sobrang pagod namin. Whole day din kami ni madam nagtatrabaho ba. Hindi lang ako nakapag-video kasi yung cellphone ko low but hindi ko nakita yung charger ko kasi unang araw nga namin dito sa Pakistan at hindi pa namin na-open yung bagahe namin. At pagkarating namin sa bahay, hinanap ko yung charger ko at saka yung efficacent oil ko kasi sobrang sakit ng likod ko. At saka pagkuha ko nito kasi nandito yung efficacent oil, nahulog siya sa simento at nabuak siya. O diba? Sobrang malas. Tingnan nyo naman. Na pinupinoy din tao ng botilya at saka sobrang sakit pa naman ng likod ko. Gusto ko na talagang mag-haplas. Pero ayan na siya. Galing Pilipinas pa naman yan. Ay nako. Budget na ganin ako na ano para hindi siya madaling maubos. Pero ayan, naubos talaga siya. Dito siya sa Pakistan naubos. Ay charot. Nayabo. Nabuak di ay ano ba. Fast forward. Pagkatapos namin naghapunan, sabi ni Sir ay maglakad-lakad daw kami. O pumunta kami dito malapit sa bahay. Merong maliit na plaza. Dito kami naglakad-lakad. Kasama namin mga apo ni Sir, mga pamangkin. Yung pinakamataas dyan, pamangkin ni Madam. At nandito si Sir, nandito din ang kapatid ni Sir. Pero si Madam, sobrang pagod, hindi na siya sumama sa amin. At saka asawa nitong kapatid ni Sir, hindi din siya sumama. At saka ang mama at papa ng mga bata, hindi sila sumama. As in guys, sobrang bait ng mga tao dito nakapaligid sa amin, mga pamangkin ni Sir, mga apo ni Sir. Tingnan nyo yan sila. Sobrang bait, sobrang cool. Magkasinabot talaga kami. At itong kapatid ng amo kong lalaki, nagtatrabaho din ito sa Kuwait, kaya close kami. Kasi nabutan ko din to ito doon. Parang 8 years yata. Kaya sobrang lapit namin ni Jenny sa kanya kasi dati maliit pa si Jenny, palagi niya kami naaya kakain ng ice cream. Siya yung magdala sa amin kakain ng ice cream. Nakakatandang kapatid yan ng amo kong lalaki. At speaking of ice cream, nandito kami ngayon sa tindahan kasi bibili kami ng ice cream pagkatapos namin naglakad-lakad. O diba? Ganito ang buhay dito sa Pakistan. Sobrang simple at saka masaya na kami. Ma-appreciate namin yung mga simpleng bagay, mga konting maliliit na bagay ganyan. Sobrang ma-appreciate namin kasi itong mga bata sobrang busy sa pag-aaral. Si Jenny sobrang busy sa pag-aaral. Kaya sa gabi na kami makapag-ice cream, makapaglakad-lakad, makakain ng mga pagkain sa labas. Pero yun guys, yun yung pinaka-importante talaga, yung masaya at saka ma-appreciate yung mga maliliit na bagay, di ba? हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा गला खराब है, मैंने नहीं खाने। हम बहुत अच्छे हैं। कितने का ईंट बेच रहे हो आप? ईंट फ्री ले लो। आप क्या कर रहे हैं बॉस? आप तो फौजी थे। हम लोटे की तलाश। ये क्या हुई? हाय गुरबत। कैसी दुविधा थी? यार ये तो सारे साढ़े मुस्लिम शावर की जरूरत पड़ रही है। बाकी उतने बंद है। चल यार अपनी तेरी आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी नहीं कहती।
Sobrang supportive ng alaga ko. Kinuha niya yung cellphone ko at saka kinausap niya yung mga pamangkin niya. Di ba, nakakatuwa lang. At pagkatapos namin nagpicture ay umuwi na din kami kaagad. At tingnan nyo naman dito, sobrang linis, sobrang ganda. Minsan, nabutan kami dito ng 1 o'clock, 2 o'clock, maglakad-lakad. Pero hindi kami natatakot kasi secured ang lugar. Walang ibang makapasok dito kasi mayroong gate. At makikita nyo yung malaking mangga. Ang harap niyan, yan yung bahay ng mga amo ko. Pero hindi ako nakapag-video dyan kasi madilim. At ito yung unang araw namin dito sa Pakistan. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.